Hello Habibis! Another day, another vlog. By the way Habibis, etong binabaybay namin, yung dinadaanan namin is papunta ito ng City Hall. Yes, pupunta po ako ng City Hall niyan kasi nagkaroon lang po kami ng aberya doon sa mga nagbabantay sa parkingan namin. Yes, sa parking lot na kung saan nangungupahan kami. Opo, hindi po sa amin, nangungupahan kami. Yung caretaker kasi is nagkaroon kami ng misunderstanding ba yung tawag doon kasi hindi po siya mapakiusapan at hindi po siya maayos kausap kasi naninigaw. So, siyempre ayaw naman natin ng ganun yung inaapak-apakan tayo na kahit wala naman tayong ginagawa at nagbabayad naman tayo ng tama. O diba? Hindi ako yung tipong taong palaaway, pero pagdating sa time na ako yung tama, ay nako, hindi ako pwede. Lalo pag ginagawa ko yung tama at minamabuti ko na gawin talaga yung tama, oo. Pero siyempre, kung ikaw yung tipong tao, kahit saan ka pa, kahit sino pa yan, pag inaapakan ka na at hindi na yan makuha sa maayos na usapan, tapos kung kausapin ka ay parang hindi ka tao, edi humanap ka na ng paraan para hindi na ikaw yung umaksyon at hindi na ikaw yung ma-stress. Although, gagastos ka doon sa mga pamasahe. Yes, gastos po talaga yon. Pero sabi nga, pag nasa katuwirang ipaglaban mo, huy, hindi ganun. Pero eto nga, sobrang layo nito yung pinuntahan namin. Pumunta kami talaga sa munisipyo. Mismong ako po is pumunta sa munisipyo. Yes, kasi nga, hindi ko na talaga maatim ng konsensya ko ba. Naigaganong-ganunin lang ako. Porket, hindi po sa atin yung parking lot. Pero kasi, meron tayong binabayaran doon. So, ibig sabihin, habang nagbabayad ka doon is may karapatan ka doon sa area na yun kasi binabayaran mo at hindi mo kinukuha doon sa caretaker yung pinangbabayad mo. Kaya hindi ka pwedeng apak-apakan lang. Pero meron kang mga pupuntahan na tamang pupuntahan mo para makatulong sa'yo. Okay? Ibig sabihin, huwag daanin sa dahas. Daanin sa mabuting paraan. Yes, doon ka pupunta sa mga taong makakatulong sa'yo at taong maayos kausap. Oo, huwag mong ubusin yung oras mo doon sa mga taong hindi naman nakakaunawa at gustong ipaunawa yung mga bagay na mali. Opo. Bale, umalis na nga po kami dito at pauwi na kasi nga may inaasikaso din kami doon sa lilipatan namin na parking lot. Yes, ito po yun. Ito po yung winawalisan namin at ito po yung linilinisan namin. Opo, bale dito is-secure na siya kasi may bubong na po yung parkingan lot and malaki-laki na din siya. So, mura lang din to, kasama na yan, yung bubong na yan, and pinagawa lang namin at bumili kami talaga ng mga kailangan bilhin para ma-secure na safe yung kotse natin dito. Kasi nga, siyempre, gusto natin yung maayos at gusto rin natin na mas safe yung kotse natin at hindi magalusan ng kung ano-ano. And kasama ko yung anak ko dyan. Yan, sumasayaw-sayaw. Pati si GM. Kasi nga, lilinisan nga po namin yan kasi medyo madumi. Opo. Bale, walang arte-arte. Kailangan tumulong tayo. Di porket nagbabayad tayo dun sa nagtatapon ng basura, hindi na tayo tutulong. O diba? O, kailangan natin tumulong. Hindi pwede mag-arte. Etong isa, nagpipicture-picture lang. Di, ganun lang yun. Hayaan na lang natin siya dyan. Dyan siya masaya. So, ayan, ibibigay ko yan. Muntik pa na badapa, no? Bibigay ko yan doon sa batang yan kasi itatapon na yan. Tapos, bibigyan din natin siya ng konti lang, pangkapi lang, ganon. And wag niyo nang pansinin yung tiyan ko kasi lagi akong busog, kasi lagi akong gutom. And pagpagod, gutom, kaya kain malala, ganon. Bali dito is umabot na ako dyan ng almost 3,000 na dyan sa nabili ko na yero. Yes, ganun po kagastos sa buhay. Kaya masarap maging pusa, o diba? Hindi, charot lang. Just saying, o diba? So dito, I think aabot kami dito ng mga 5 to 6,000 kasi ang gastos sana na gusto ko lang talaga is nasa at least around 3,000 lang, pero hindi kaya yung tansya ko, Habibis, nako, hindi talaga kinaya at mukhang kakamot tayo ng ulo sa gastos dito. Bale, kung napapansin mo yung anak ko yung nagwawalis dito, oo, piling ko siya dyan, piling masipag, oo, ganon. Pero masipag naman talaga yan, sa dyan kailangan lang talagang i-train pa ng maayos, lalo pag
kapag yung lahat ng pinaghihirapan ko is para naman sa kanya sa future. Kaya sabi ko nga sa kanya, kahit bata pa siya, 13 years old pa lang siya, pa 14, and sabi ko nga, gusto ko alam na niya yung mga bagay-bagay at kaya niya tumayo sa sarili niyang paa pagdating ng time. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi habang buhay na buhay ako. Opo, ganun. Hindi po ako nagagalit. Pero, kailangan kasi natin as a nanay, sa akin to opinion ko lang to. Hindi ko alam kung ano yung opinion nyo. Pero, ayokong bebehin yung anak ko. Gusto ko, pagdating ng time, strong and independent siya. Ganon. Diba? Ang sarap kaya ng ganon. Yung independent ka. Yung mapapangalagaan mo kung ano yung maiiwan ng magulang mo sa'yo. At hindi yan basta-basta mawawala at alam mo sa sarili mo na yung mga bagay na yan is para talaga sa'yo at pinaghirapan ng magulang mo yan. Kasi, siyempre, pasintabi lang dun sa hindi gumagawa. May mga anak kasi na, 'di ba, pag nawala yung magulang, yung iniwan is nagkakaletse-letse yung buhay. At yung mga naiwan is wala na, nauubos na lang kung saan-saan. Ganon. Pero opinion ko lang naman yun. Hindi ko alam kung ano yung opinion mo. O, 'di ba? Bale, ito mahaba-haba pero hindi ko na to i-edit masyado kasi nga memories po to para sa amin ng anak ko at amin din dito sa mga sitwasyon na ganito. Kasi alam ko yung mga sitwasyon na ganito is dadaanan lang naman talaga natin to. Kaya kailangan nating itawid, kailangan nating lagpasan kasi pag hindi natin yung linagpasan, ay di wala na din yung pangarap natin. Sabi nga, yung mga pagsubok na ganito is daan lang yan para maging matibay ka at maging mas ma-appreciate mo yung mga bagay-bagay na ibibigay ni God sa'yo. Huy, nag-motivate. Bale dito tinulungan kami ni kuya nga kasi nga sabi niya puro kami babae. Oo, tinulungan niya kami dito. Siya po yung may salarin kung bakit maayos to. So hanggang dito na lang. Bye-bye!